Like we have a father. I mean, father, like forevermore, God, you know, isipin nyo na sila na idea din sa akin.
Pwede natin hindi ka na gula, maaari kaya sa ating mga pastor, mga prinsip na sa mga pagbuwan.
Puri ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo bilang pagbibigay pamitagan sa ating Diyos. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord God. Bilang mga pinili mo, narito po kami para gampanan ang bagay, Panginoon, na ina-expect mo sa amin. Ito ay ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya salamat o Diyos at pinahintulutan mong makarating po kami sa lugar na ito. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Gamitin mo ang every faculties, Lord God, of our being, Lord God, na maluwalhati ka, masamba ka, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, kung magtutuloy-tuloy itong nangyayari, Lord God, di magtatagal, Panginoon, ikaw ay darating. Amen. Hallelujah! Dahil itong sinabi ng aming mensahero, Panginoon, pag naganap yung 7th vision, Lord God, dapat wala na rin po kami dito. At ang 7th vision, Panginoon, ay nung tumingin, Lord God, si Brother Branham sa United States, nakita niya na ito ay in debris, Lord God, at in smoke, Lord. At kung makikita namin, Panginoon, ngayon sa mga samandaling ito ang palitan ng Iran, US at Israel, Lord God, tunay na walang patid po, Panginoon, ang kanilang sagutan ng mga nakakapinsala na sandata, Panginoon, pamuksa, Lord God, with mass destruction effect, Lord. Nagsasabi lamang, Panginoon, na hindi imposible yung bagay na nakita ng aming mensahero. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Lord God. Patibayin mo kami sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran ay magdudulot ng takot sa amin, magdudulot ng kahinaan, magdudulot ng kawalan ng pagkatiwala sa iyo. Kami magduda, Panginoon. Totoo nga ba itong aming kinalalagyan? Totoo nga ba na may Diyos? Totoo nga ba na may mensahe sa huling kapanahunan? Dakilang Diyos, kung ang mga bagay na ito ay walang katuturan, bakit po kami narito sa umagang ito, sa lugar na ito? We believe, Lord God, that there's a message, Lord God. Amen, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At ang mensahe na ito, Lord God, kung paniniwalaan po namin, kung hindi po kami magdududa, dadalhin po kami ng mensaheng ito sa piling mo, Panginoon, at kami mabubuhay ng walang hanggan. Hallelujah! Kaya tulungan mo kami sa umagang ito, Lord God. We are pleading, Lord God. Speak to us, Lord God, with clarity, Lord God, ng buong linaw upang hindi lamang, Panginoon, yung mga magulang sa pananampalataya ang makaunawa, kundi pati, higit sa lahat, Panginoon, yung mga bata pa at bata pa sa pananampalataya. Encourage mo po kaming lahat. Amen, Lord. Hallelujah. Panginoon, huwag mong hayaan, Lord God, na kami po, O Diyos, ay alis sa lugar na ito na hindi pinagpala. Padaluhin mo po, O Diyos, ang iyong biyaya mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At magsasabi, pagkatapos ng gawain, di ba pinalakas tayo ng salita na ating narinig? Hallelujah. Yun po ang nais po namin, Panginoon. Magdulot ka ng kagalingan sa aming lahat. Umakatok po kami sa iyong dambana, Lord God, na gumawa ka ng dakilang bagay sa umagang ito. Nang himala, Panginoon, sa umagang ito. Upang minsan pa, pagbalik po namin, ay mayroon po kaming maipapatotoo sa iyo na ikaw ay Diyos na buhay at palaging nakatingin, Panginoon, at hindi natutulog upang hindi mabunot ang iyong mga anak. Hallelujah. Ikaw ang nagtanim, ikaw din po ang aanin sa amin. Amen. Kaya salamat sa umagang ito dahil kami buhay pa, nakatindig, at maaari pa, Panginoon, na magbalik sa iyo ng aming karampatan, Panginoon, paglilingkod, ang aming buhay na hain, ang aming tamang pag-ugali, ipapakita sa iyo sa umagang ito, ang pakikinig ng iyong salita. Focus, Panginoon, at hindi naglilimaliw ang aming isipan. Tulungan mo kami dahil wala po kaming kakayanan. Sa aming sarili, maraming distraction, Panginoon.
Pero kung iingatan mo kami sa umagang ito, tatalian mo ang lahat ng gawa ng kaaway, tiyak Panginoon, makukuha po namin ang nais mo, Lord God, na parating sa amin. Feed us, Lord God, mouth to mouth this morning. Hayaan mo, Panginoon, na ganoon din po. Sabi ng aming mensahero, kami daw mga eaglets. Pakainin mo kami sa umagang ito, tuka sa tuka, Panginoon. Amen. Give us fresh food, Lord God, fresh meat, that will strengthen us, Lord God. Titibay po kami at magkakaroon ng siglat kagalakan ang aming paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po aming samadalangin lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Proverbs 13:22, mga kapatid. Proverbs 13:22. 22. Sabi po dito, a good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Panginoon, basbasan mo pong yung mga salita naming binasa. Bigyan mo po ito ng buhay upang maging tunay na living word na pag aming tinanggap, ito ay kikilos sa aming kalooban, sa aming kaluluwa, kikilusin ang aming kaluluwa, naganapin ang iyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, ng bawat kaluluwa na narito sa umagang ito ay tunay na makakain ng spiritual na mana. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po aming samadalangin lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Parang umaba yung palakpak na yung umaga. Purihin ang Panginoon. Dati pak. Umaga na eh. Ngayon mahaba-haba. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Actually, family matters pa rin ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Even in the society, mga kapatid, the smallest unit, mga kapatid, is the family. At kung titingnan natin, sabi rin ng ating banal na kasulatan ng ating mensahero, yung pamilya, mga kapatid, ang doon nag-i-start, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. At ang bawat ama, sila yung saserdote, mga kapatid, ng bawat tahanan. Yung ating binasa, makikita po natin, mga kapatid, na yung biyaya ng Diyos ay hindi humihinto, mga kapatid. Ito'y naipapasa sa anak hanggang sa anak ng mga anak. Children's children. So merong gusto ko makita po nating lahat sa umagang ito na hindi yan letra lang na kaya nating unawain at pagkatapos paglabas natin wala na. Yan po ay isang bagay na dapat makita natin ang buong linaw dahil ito dapat ang iiral sa isang tahanan. Kung hindi iiral ito sa isang tahanan, we fail the Lord. Pilasin na natin ito, wala rin palang kwenta. Pero alam natin ang salita ng Diyos hindi pwedeng masira, mga kapatid. It will stand all through eternity. All throughout eternity. It will stand. It is eternal. So pag sinabing ganyan, wala tayong option kundi sundin. Luminya tayo, sumunod tayo. So yung ama ay meron siyang katungkulan na ipasa yung kanyang pananampalataya doon sa kanyang anak. At yung kanyang anak, dapat may natutunan siya doon sa kanyang ama para may maipasa siya doon sa kanyang anak, doon sa apo. Nakita nyo ang kahalagaan ng
pamilya at ng anak. If you don't have children, you cannot understand this. Kailangan may anak ka para maunawaan mo pa. Kaya, mahirap, di ba? Mahirap para sa akin, para mangusap. Alam nyo na, may mga kapatiran tayo walang anak. Pero kailangan ko itong ipangaral, mga kapatid, dahil ito, mga kapatid, ay isang bagay na kailangan mangyari sa loob ng tahanan. Magiging relax, hindi accountable ang isang ama na walang anak dahil wala siyang pagpapasahan ng kanyang pananampalataya. He's just accountable to himself. Pero yung mga ama na may mga anak, you have to do this. Kailangan mo, mga kapatid, maipasa yung pananampalataya mo sa iyong anak. Pero paano mo maipapasa? Paano mo maipapasa? Maraming bagay akong gustong sabihin sa mga ganito, mga kapatid. Pero unahin muna natin yung James chapter 1 verse 5. Sabi sa James chapter 1 verse 5, mga kapatid, kung wala kang karunungan, sinapagkahalaga ang karunungan. Ang karunungan, wisdom, mga kapatid, transcends knowledge and understanding. Pag sinabi mong knowledge, mga kapatid, nag-accumulate ka lang ng mga data na skills, mga information, mga bagay-bagay, mga kapatid, na kailangan mong matutunan. At yung wisdom, ito yung magpaprocess ng mga bagay na na-acquire mo kung paano ito gagamitin ng tama o mali. Then, ang judgment, paano ito execute. Nasusundan po natin. Kaya kung knowledgeable ka lang, punong-puno ka lang ng kaalaman, pero wala kang wisdom, useless yung bagay na nalalaman mo. At sabi dito, mga kapatid, yung wisdom, hindi pinagkakait ng Diyos. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you fear the Lord, that's the beginning of wisdom. And wisdom, mga kapatid, tignan mo, kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka lalapit sa Diyos para humingi ng karunungan. Bakit mo gusto magkaroon ng karunungan? Dahil gusto mong luminya sa kalooban ng Diyos, magawa mo kung anong tama. So, sabi dito, mga kapatid, kung wala kang karunungan, humiling ka sa Diyos at bibigyan ka ng may kasaganaan na walang pag-iimbot, walang pagdadamot. Kailangan humingi ka. Pero kung wala kang takot sa Diyos, di ka hingi. Nasusundan po natin, mga kapatid. It works hand in hand. May takot ka sa Diyos, at yung takot na yon, nagmumula yan sa pagmamahal mo sa Kanya. Mahal mo ang Diyos, takot ka na mapalayo sa Diyos, kaya gusto mong malaman, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, at malalaman mo lamang ang kalooban ng Diyos kung meron kang divine wisdom. Makalangit na karunungan, hindi makalupa na karunungan. Yung makalangit na karunungan, ibibigay ng Diyos sa iyo paghihingi ka. Purihin ang Panginoon. So, sabi doon sa James, mga kapatid, chapter 3, verse 17, pag ikaw ay nagkaroon ng wisdom, ito yung bunga. So malalaman mo lamang na meron ka ng karunungan kung meron kang pure, of course, heart, peaceable, may kapayapaan sa loob ng tahanan, may kapayapaan, mga kapatid, ang buhay mo, gentle, may kaamuhan nga, easy to be treated, mga kapatid, madali, you could reason out with Him, full of mercy, and good fruits, mga kapatid, without partiality, impartial ka, wala kang kinikilingan, without hypocrisy. So kung wala yan, napakahirap sabihin na meron kang wisdom. You need all these things, mga kapatid, na maging resulta
kung sinasabi mo o inangkin mo na meron kang karunungan. Divine wisdom, not just worldly wisdom. Ang worldly wisdom kasi gagawin kang pantas, mga kapatid, sa mata ng kapwa mo tao. Mabibilib sila sa'yo, dahil marunong kang mag-process ng mga tanong, kaya mong sagutin, mga information, alam mo paano mo ito ilalatag ng maayos. But it does not, mga kapatid, give glory to God. Hindi ang Diyos ang nalulugod, hindi ang Diyos ang nabibigyan, mga kapatid, ng papuri at pagsamba. Ikaw ang nabibigyan ng papuri at pagsamba na ipapakita mo na magaling na. Marunong ka at karapat dapat na purihin ka. That's worldly wisdom. Ang divine wisdom, mga kapatid, babalik palagi sa Diyos yung bagay, mga kapatid, na ginawa mo. Lahat ng bagay na gagawin mo, babalik sa Kanya. You cannot claim anything. Once you claim anything, mga kapatid, inagawan mo ang Diyos ng kalwalatian. So ito yung end result, mga kapatid. Kaya napakahalaga doon sa Ama. Kaya nga tinawag siyang haligi, di ba? Siya ay haligi ng tahanan. Without, mga kapatid, the pillar, the house will crumble. Guguho yan. Bawat haligi, mga kapatid, nakatunton dyan, mga kapatid, ang itong bumubuhat ng buong structure. Without doubt, magkakrumble. Guguho. So yung Ama, dadahan-dahan ako para makuha ninyong maigi. Yung Ama, dapat siyang magpapakita, mga kapatid, ng tamang ehemplo. He will lead, mga kapatid, his household, mga kapatid, dahil dadaan sa maraming pagsubok ang mga mananampalataya. Hindi temptation, hindi tukso. Pagsubok. Dahil ang Diyos, kailangan tayong subukin tulad ng isang ginto, sabi ng ating banal na kasulatan. Sa ating pagdaan sa mga pagsubok, mga kapatid, mayroon dapat magpapakita sa loob ng tahanan ng tamang halimbawa na susundin ng lahat na bahagi ng kanyang sambayanan. Kung hindi siya makakapagpakita ng tamang halimbawa, labo-labo ang nangyayari. Sa loob ng tahanan, yung isa wala sa gawain, yung isa ibang ginagawa, yung isa, mga kapatid, nasa barkada, yung isa, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi nakakapagpakita ng tamang ehemplo, mga kapatid, yung Ama. So it boils down, mga kapatid, doon sa Ama na kailangan makapagpakita siya ng ehemplo sa kanyang mga anak. Kailangan, sabi ng Habakuk chapter 3 verse 17, right? Meron na. Sabi dito, mga kapatid, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. In the old, mga kapatid, agriculture, poultry, livestock, mga kapatid, iyon ang ikinabubuhay ng mga tao. In other words, yan ay kabuhayan. At makikita natin dito sa verse 17, yung kabuhayan na yan, bagsak. It's not yielding. Walang naaani, nasisira, mga kapatid. Saan ang ibig sabihin yan? Kung yan ay kita, sa panahon nating kinabibilangan, wala kang kita. Kung meron ka bang kita, napakaliit. Hindi kasya. Yan ang sinasabi ng verse 17. Pero verse 18, sabi ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Sabi ni Habakuk, hindi lamang pag ako'y pinagpapala, ako'y nagagalak. Kundi kahit wala kami, nagagalak pa rin ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Iyon ang dapat ipakita ng Ama sa loob ng kanyang tahanan. Kung yung Ama ang unang-una na magpapakita ng kahinaan sa loob ng kanyang tahanan, anong ehemplo ang susundin ng mga anak? Dapat makita ng mga anak na kahit walang-wala, hindi nila nakikita ng kahinaan, kundi katatagan dapat ang nakikita ng mga anak sa kanilang Ama. Dapat galak na galak pa rin, hindi nalulumpa
wala ng pera mga kapatid, at wala ng makain, at wala na mga kapatid, mapagkukunan ng mga bagay na ikabubuhay. Matatag pa rin dapat yung ama. Ini-encourage pa rin niya yung kanyang mga anak. Mga anak, may Diyos tayo. Ang Diyos natin ay buhay. Dumadaan lamang tayo sa pagsubok at tinitignan ng Diyos. See, if you will expect this, what will your children expect? What will your children do? Kailangan sabihin mo to, hindi lamang uupo ka na lamang sa isang lugar, lulugo-lugo ka mga kapatid, at pinababayaan mo yung mga anak mo na didiskarte sila ng sarili nilang diskarte. It's your responsibility. You are the priest of your household. At ang unang-unang ginagawa ng priest, namamagitan. Paano ka mamamagitan sa Diyos kung hindi mo inaalam ang mensahe? At pag hindi mo inaalam ang mensahe, anong ituturo mo sa anak mo? Sige anak. Alam mo anak, galing tayo sa hirap eh. So pag ikaw ay natapos na, sige na, pasukin mo kahit anong trabaho. Para magkapera tayo. Layahon mo ang pamilya sa kahirapan. Yun ba? Ang leading by example ng isang ama. Yun ang tinitignan niya. Hirap na hirap tayo eh. Noon eh. Ngayon nakatapos ka na, yun naman ang dahilan. Kaya ka pinag-aral eh. Para makapagtrabaho ka. Pag nakapagtrabaho ka, sige lang, trabaho ka. Kaya hindi ka makatay ng gawain. Can you see that? You are the head of the family. Hindi yun dapat ang itinuturo mo. Ang tinuturo mo dapat, anak, ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka mababayaan ng Diyos na maghanap ng trabaho na papipigilan ka, mahalangan ka sa pagkatan mo. Manalangin ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. At ang Diyos tutulungan ka. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ibibigay ng Diyos ang nasa ng iyong puso. Ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Bakit hindi mahilingin na hindi mahadlangan ang iyong paglilingkod sa Diyos? Dahil naghihinayang ka. Ito na, graduate na ako. Kakapera na ako. Kikita na ako ng malaki. Mayayawan ko ang aking pamilya sa kahirapan. Anong pagkakaiba natin sa sanlibutan? Sabi ng banal na kasulatan, we are peculiar people unto God. Peculiar people tayo. Kung tayo peculiar people, mga kapatid, iba yung ating ginagawa. Minority tayo. Alam niyo ang ina, siya ang ilaw ng tahanan. Di ba? Yung ama siya ang haligi. Siya ang nagsaset ng example. Siya ang nagbibigay ng ehemplo. At yung ina, siya yung ilaw. Paano kung yung ina, hindi niya ginampanan ang kanyang pagiging ilaw? Kahit anong ehemplo ang gawin ng ama, kahit anong bagay ang ipagkaloob niya na karunungan sa kanyang mga anak, pananampalataya, mga kapatid, kung walang ilaw, hindi makikita yung mga ehemplo na yan. Ano ibig sabihin? Hindi pwede mga kapatid na hindi mo kasabay sa pananampalataya yung asawa mo. Kung yung asawa mo mga kapatid, siya pa yung unang-una nasasalungat sa'yo, patay yung ilaw sa loob ng tahanan. Anong makikita kay ehemplo ng mga anak? Kung walang ilaw, dapat sumusuporta yung ina, yung nanay. Sinusuportahan dapat yung kanyang asawa. Mga anak, hindi yung sabi ni tatay, huwag kayong mag-alala mga anak. May awa ang Diyos. Kakaraos din tayo sa ating kalalagayan. Sabi ni nanay, hirap na tayo sa buhay na ito. Ilang araw ka na walang perang inuuwi sa bahay. Kailan tayo magkakaroon ng tama, maayos na kabuhayan? Hanggang ganyan ka na ba? Nasaan ang ilaw? Hindi dapat ang sinasabi ng nanay. Oo mga anak, totoo yan sinasabi ng tatay niya. Totoo yan. Paniwalaan din niyo yan. Dahil may awa nga talaga ang Diyos. Mga ilang panahon lang. Oo, nahirapan tayo ngayon. Pero sabi ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Kaya sila, kung sumusuporta yung nanay at hindi kumukontra, pinapatay na yung ilaw upang hindi makita yung ehemplo ng tatay, kawawa yung sambahayan na yan.
Kawawa. Paano mga kapatid makakaahon ang sambayan na yon sa tulong ng Diyos kung hindi sila nagkakaisa? Kailangan sumuporta yung nanay. Kailangan sabihin niya sa kanyang mga anak, anak, mga karaos tayo. Ang Diyos natin ay mabuti. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Pinapadaan lang tayo sa pagsubok upang makita niya kung tayo tapat. Tulad ng sinabi ni Habakuk, meron o wala, nagagalap pa rin ako. Nagagalap pa rin ako sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang Diyos natin ang ating tagapagligtas. Meron man tayo o wala, mga anak, sisiguraduhin ko sa inyo. Pag gano'n ang sinabi ng tatay, sisiguraduhin ko sa inyo. Hindi sabi niya, saan kaya tayo makakapag-utang? Dami na natin utang. May utang na tayo doon, may utang na tayo dito, may utang na tayo dito. Saan pa kaya tayo pwede umutang? Kung yan agad, mga kapatid, ang solusyon mo, hindi Diyos ang itinuturo mo sa oras ng kagipitan, then yun din ang gagawin ng mga anak mo. At anak ng mga anak mo. Sabi ng banal na kasulatan, ipapasa mo yung pananampalataya mo. Kung wala kang pananampalataya, wala kang pananampalataya na nakikita sa iyo ng mga anak mo, ano ang ipapasa ng mga anak mo? Ano ang susundin ng mga anak mo? Come on, church. Hirapan din ako sumigaw, pero kailangan kong i-emphasize ito, mga kapatid. Kaya huwag kayong magdamdam. Kung medyo malakas yung aking tinig, ang pakinggan ninyo, nakangiti pa rin naman ako, diba? Kahit sumisigaw ako. Ang pakinggan ninyo mensahe. Kailangan yung pakinggan ito, mga kapatid, dahil ito, hindi napuputol. Ito yung inheritance na hindi napuputol. Ito yung biyaya ng Diyos na hindi napuputol, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid, yung katungkulan ng Ama sa loob ng tahanan. Kaya kung hindi nagkakaisa yung tatay at nanay, alam nyo na kung saan papunta ang mga anak. Tingnan ninyo ang tatay at nanay na hindi nagkakaisa. Sumilip kayo sa loob ng tahanan. Sisiguraduhin ko sa inyo, watak din yan. Sisiguraduhin ko sa inyo. Di rin sila nagkakaisa. Spiritually, naturally. Pero yung nagkakaisa, yes, may away, pero nagkakaisa sila. Yes, nagsisigawan ko minsan, pero nagkakaisa pa rin sila. Makikita nyo, mga kapatid, na yung kanilang pagsusumikap, gagantimpalaan nyo ng Diyos. Pero yung totally na iniignore mo ang Diyos, nakakaya. Pag may bagay kayong ginawa, desisyon sa buhay, nasa lungat, sa kalooban ng Diyos, ang tanong niya palagi, nakakaya ba ito sa Diyos o hindi? Kung nakakaya sa Diyos, huwag niyong ituloy yung bagay na gagawin ninyo. Kasi naglilingkod kayo sa Diyos at ang Diyos, hawak niya yung buhay ninyo. Anumang oras na gusto niyang bawiin, babawiin niya kung di ka lumili niya. Sa kalooban ng Diyos, meron akong scripture na. Sabi ni Sister Jude, tumatanda ka na, marami kang nakakalimutan ng scripture. I-type mo nga ang ano, Brother Joel, wisdom, knowledge, joy. Yung tatlong word na yun. Iba-ibang ano. Isang hit. Okay. For God giveth to a man that is good in His sight. Dapat ang tingin sa iyo ng Diyos, tanggap at kaaya-aya. Not just any man. Pag ganoon ang tingin ng Diyos sa iyo, mga kapatid, bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng knowledge, bibigyan ka ng kagalakan. Nakita ninyo, mga kapatid? Pero kung hindi ka lumili niya sa kalooban ng Diyos, paano mo siya malulugod? Hindi mo siya malulugod, mga kapatid. The next but to the sinner, ibig sabihin yung sumasalungat sa kalooban ng Diyos, He giveth travail to gather and to heap up that He may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit. So yung makasalanan, mga kapatid, bibigyan siya ng pasanin, mga kapatid, kaysa pagpapalain siya.
tuloy-tuloy. Kahit anong pagsusumikap na ginagawa niya, mga kapatid, hindi siya mapagpapala. Pansinin ninyo, stop attending the church kahit anong pagsusumikap mo. Kahit anong kita mo, kahit napakalaki ang kita mo, after a while, ubos yan. Bakit naubos, mga kapatid? Because of this. Hindi naman living word, Brad. O Tagalog. Tagalog para makita nila yung Tagalog. Para mas maunawaan natin yung Tagalog. Akala natin wala, no? Akala natin okay lang, di tayo atin, okay lang, salungatin natin ang kalooban ng Diyos. Pero meron palang sinasabi dyan. Mga kapatid, na kung ikaw ay tanggap sa paningin ng Diyos, bibigyan ka ng wisdom, karunungan, bibigyan ka ng knowledge, kaalaman, bibigyan ka, mga kapatid, ng kagalakan. At ang kagalakan, mga kapatid, praise God. The joy of the Lord is my strength. Nakita ninyo? Pinapanatili ka. Nagkakaroon ka ng endurance. Ayun, brad. Tagalog, ang dating dating Biblia. Delikado yun. Mamabuhay si Elisariano rito. Dating Biblia, 1905. Parang King siya. Halos King James ang translation niya. Dating Biblia, 1905. Kaya dating Biblia, ang dating Biblia. Para makita ninyo, kasi napaka-crucial ito sa atin. Kung hindi nyo makikita yung tunay na kahulugan nito sa Tagalog, baka hindi nyo paniniwalaan yung pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya napakaina makita ninyo yung Tagalog dito na kahulugan. Na you cannot sacrifice, mga kapatid, your fellowship with the Lord. Ang paglilingkod mo sa Diyos ay hindi po pwedeng isakripisyo. Dahil kahit anong pagsusumikap na gagawin mo para mapaunlad mo ang kabuhayan mo, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam, kalamhati, na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya ang kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Nauwi sa wala. Nagsusumikap ka, mga kapatid, kayod ka ng kayod. O pera yan. O pera. Dami ko ng pera. But in the end, mga kapatid, biglang nawawala. Kasi yan ay pera na hindi galing sa kaparaanan ng Diyos. Yan ay pera sa kaparaanan mo. Kung ang pera ay sa kaparaanan ng Diyos, pinaglingkuran mo siya at binigyan ka niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Not given. Added, dadagdag, hindi ka maubusan pag ikaw ay naglilingkod ng tama sa Panginoon. Pero kung hindi ka naglilingkod ng tama sa Panginoon, kahit anong kayod mo, ubos yan. Abunado ka pa. Lagi-lagi na kinikita ko, ganun, palaging kulang tayo. Talaga kukulangin ka. Dahil hindi ka nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Subukan ninyo, mga kapatid. Ikayong matin na isang buwan. Huwag yung kayo matin na isang buwan para masubukan ninyo. Ako, alam ko, isa sa mga kapatid natin dito, may dinadaanan na siguro na hindi maganda. Hindi ko yun panalangin. Alam ng Diyos. Panalangin ko ay makita niya kung anong tama. Kung kayo ay mag-asawa, mga kapatid, hindi tama na magkahiwalay hinahatinan ninyo. Dapat isang church ang hinahatinan ninyo. Baka ikatira mo, umati naman sa ibang church. Anong iniiwasan? Meron ba dapat? Magsama kayo palagi. Dahil ang mag-asawa, declare, mga kapatid. Pag sinabi mong declare to one another, hindi pwedeng maghiwalay yan. Kaya nga, the two became one. Yung dalawa ay naging isa, parang biniyak mo, pero pinagsama mo,
At di na pwede maghiwalay. Yun ang ibig sabihin ng tunay na ikinasal. Eh kung hindi ka tunay na ikinasal, okay lang, sipain mo. Mahal kita pero sa gabing ito, hindi kita mahal kaya ayos ka sa bahay na ito. Bukas siguro pag maayos-ayos ng aking ulo, bumalik ka. Baka kalugdan kita. Pero may mahintang ulo ko. Pag nakikita kita, nasusuklap ako sa'yo. Ayos ka dito sa bahay na ito. Hindi mo pwedeng gawin yan, mga kapatid. Lalo na yung babae. Yung lalaki, wag na wag yung gagawin yan. Ha? Yung babae, pwede pa. Kung ano si Mrs. Delikado. Huwag niyo gagawin yun kasi ang babae, krinate niya ng Diyos para mahalin. Pero ang lalaki, krinate ng Diyos yan para magmahal. Hindi krinate ginawa. Hindi yung kinatag dyan. Puso. Puso, galing ka. Malapit-lapit sa puso, kaya mahal na mahal. Dapat minamahal ang babae. Hindi sinasaktan. Inuunawa. Kaya napagkakamalan tayo mga under desire. Sa totoo lang, inuunawa natin sila. Diba? Kaya join the club, Brother Rolly. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Nakikita ba ninyo yung stress ng mensahe sa umagang ito, mga kapatid? Eh, hindi ito isang bagay na magaan, mga kapatid. Ito dapat ay maging isang pundasyon sa loob ng inyong tahanan. Hindi dapat ito masasalig, hindi dapat ito nababago, hindi dapat ito nagagalaw. Ito dapat ang sinusundan ninyong lahat. Kaya pag nagkakawatak-watak na sa loob ng tahanan, balikan ninyo ito. Ano ba pagkukulang ko? Hindi yung siya. Siya kasi. Huwag kayong magturuan. Ugaling Genesis yan. Yung nagtuturuan, mga kapatid, bakit mo ginawa yan? Sabi natin, kasi sa babae. Sabi ng Diyos sa babae, bakit mo ginawa yan? Kasi dahil sa ahas. Eh yung naahas na, bakit mo ginawa yan? Wala nang maituro si ahas. Siguraduhin mo, may maituturo ka, pero the best thing is, huwag kang magturo. Alam na naman natin yan, di ba? Pag nagturo ka, tatlo yung bumabalik sa'yo marami. Isa yung kasalanan ng tinuturo mo, ikaw tatlo. Kaya pag nagturo ka, siya! Huwag ganon. Ikaw! Huwag ganon. Dapat, siya! Siya! Ikaw! Huwag balik. Mga kapatid. Alam niyo yung pagtuturuan, yung pupunta ka, magsusumbong ka kay pastor. Pastor, ganito. Pag nagsumbong, hindi ko sinasabing mali kayo Hindi ko kayo dinidiscourage. Gusto ko lang makita ninyo ito in the light of the Word of God. Kahit saan ito, sa estudyante ka man, kaklase mo man yan, kaibigan mo man yan, nag-away kayo. Pag nag-away kayo, at nadatnan kayo ng isang matanda, at rinek kayo, bakit kayo nag-away? Tuturuan na yan. Siya kasi, sabi niya, pandak ako Totoo naman pandak ka Bakit mo sinabing pangit ako? Totoo naman pangit ka Nag-away na lang, di ba? Now, tingnan ninyo. Pag pinatulan mo, yung tao na gumawa ng bagay sa'yo ng di maganda, may nagawa ka ng mali. Kaya kahit paano ang pangangatwiran mo na tama ka, siyang nauna, mali ka pa rin. Masundan niya. Kaya walang point, walang kang makukuha na maganda pag ikaw ay nakikipag-away. Just like in war. Sa gera, walang bagay ka makukuha na maganda. Palaging talo, palaging hindi maganda ang resulta nito. Ganon din sa away. Pag mag-aaway kayo, magkakasakitan kayo ng loob, magkakasakitan kayo sa laman, emotionally, physically, mga kapatid. But in the end, mga kapatid, sino ang agrabyado? Kayong dalawa. Pero pag pinalampas ninyo ang isa't isa, pangit ka. Pangit daw ako. Titignan ko ng pangit ako. Oo, pangit talaga ako. Sige na nga. Kaya sabi niya, pandak ka! Pandak ba ako? Oo nga, karamihan sa aking mga kasama, pandak. Hindi ko ka talaga kahit. Pandak talaga ako. Sige na nga. Eh, pero sinabi niya sa harap ng mga kaklase ko, totoo naman Tanggapin mo na. Kung minsan joke, nagiging isang bagay na hindi maganda dahil nasaktan na. So, sa loob ng tahanan, ganun din. Pag yung ama
Sensitibo masyado. Sabi ni Brother Branham, at sabi ng banal na kasulatan, bawat binhi ay magluluwal ng kauri nito na binhi. Nasusundan po natin. At sabi ni Brother Branham, there's no change in a species. So kahit i-hybrid mo yan, mga kapatid, kaya naging successful yung hybriding ni serpente at ng tao, mga kapatid, kasi science and Brother Branham said, close masyado yung kanilang genetic order. Halos para sa parehas. Pero kung yan, mga kapatid, ay magkaiba yung genetic code nila, hindi magko-combine yan, hindi madidevelop, mga kapatid, kaya walang panibagong species na mag-create. Kahit anong gawin mo. So man will always remain man. Hindi ka half man, half serpent. Hindi nangyari yun, kailanman. Pero, ang nagbago doon ay yung nature. Ulitin mo, yung nature ang nagbago. Nung nakipag-niigan yung serpente kay Eva, nagkaroon ng Cain, at yung nature ni Cain ay wicked. It's wicked. Masama. Si Abel, nanatili siya, mga kapatid, na anak ng Diyos. Pero si Cain at yung kanyang mga anak, naging wicked sila. Masasama. 1 John chapter 2 verse 11 to 11. Ayan. Not Cain as of the wicked one, sabi ng mga kapatid. At doon din sa John chapter not as Cain who was of the wicked one. Pansin po ninyo, mga kapatid, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Kasi ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga gawa, yung kalikasan niya, evil siya talaga. At yun yung naging resulta ng pagdiniigan ni Eva ng serpente. So sa loob ng iyong sambahayanan, ganon ang kalalagayan. Merong, mga kapatid, wicked nature lahat na naroon. Whether you like it or not. Kasi before the flood, nagkaroon ng intermingling. So lahat na contaminate. Kailangan, mga kapatid, na maalis yun, yung contamination na yun, at hindi natin kayang gawin yun kung walang divine intervention. At ang divine intervention, mga kapatid, ay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung saan, mga kapatid, binigay niya yung kanyang buhay upang tayo ay mahugasan, maalis yung ating mga kasalanan, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. So pag sumampalataya tayo sa Kanya, yung nature na yung maalis. Pero kung wala kang binhi ng Diyos, yes, you're human, but your nature will remain. Come on. You don't have the ability, mga kapatid, to respond to the calling. See, there is a calling, mga kapatid. The calling is, come unto me, because I shed my blood at Calvary, and if you will receive me, then you will be freed from your sin. Makakalaya ka sa iyong kasalanan, mawawala yung wicked nature mo, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung Ama, yun ang kanyang gagawin. Dahil sa pananampalataya na kanyang nakuha, mga kapatid, magmula nung siya umaatin, magmula nung tinanggap niya si Kristo, mga kapatid, yun yung ipapasa niya. Yun yung ituturo niya. Hindi niya itutulak yung kanyang anak para mapalayo kay Kristo. Tandaan ko natin. Ephesians 4:6, kung tayo naalis doon. Yung Ephesians 4:6, mga kapatid, dapat madala palagay natin ang ating anak. Mga kapatid, sabi dito, 6:4, ganyan. Baliktad. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hindi dapat nawawala yan. So kung ang anak mo ay tinataboy mo, hindi siya, mga kapatid, nangalagaan sa loob ng tahanan ng Diyos, mga kapatid, at nasisita, nakokonvict, mga kapatid, para iwanan niya yung kanyang masama na kalikasan, mga kapatid, then you fail. Hindi mo na ipasa yung tamang pananampalataya sa anak. So yun yung ang sigtest ng isang tahanan na itinayo ng Panginoon. Ang acid test, mga kapatid, ay dapat na ipapasa ng Ama yung kanyang pananampalataya sa kanyang anak. At yung kanyang anak, mga kapatid, ay nagre-respond sa turo ng kanyang Ama.
at yung nanay, sinusuportahan niya, anuman mga kapatid, ang itinataguyod ng ama sa loob ng tahanan. Hindi niya pwedeng kontrahin yun dahil pag kinontra niya, magkakaroon ng dalawang opinyon. Pag nagkaroon ng dalawang opinyon, hindi alam ng anak kung anong susundin. So palaging magkakaisa dapat yung ama at nanay. Yung tatay, siya ang nakapagpaguyod, siya ang taligi, siya ang magsasabi kung anong direksyon ang dapat puntahan ng pamilya. Hindi pwede yung anak ang magdidikta kung ano ang gustong direksyon na puntahan ng anak. Yung ama. At yung ama, hindi siya makapagdidikta ng tamang direksyon kung hindi siya makapagpapakita ng tamang ehemplo. At yung tamang ehemplo na yon, hindi dapat sasalungatin ng nanay. Yung nanay dapat susuportahan niya yan. Gaano man kahirap, gaano man kabigat yung pasanin, gaano man mga kapatid ka-imposible, dapat yung nanay, yung magulang, yung nanay, susuportahan niya yung ama sa lahat ng bagay, lalo na kung walang ginagawang mali yung tatay. Kung walang ginagawang mali yung tatay, nagsusumikap na ipakita niya na kahit ano ang kalalagayan sa buhay, hindi siya bumibitaw sa Diyos, nandun pa rin ang kagalakan niya na maglingkod sa Diyos, dapat sinusuportahan niya ng nanay. Dahil pag sinuportahan niya ng nanay, mga kapatid, walang bagay na imposible sa Diyos. Konting sandali lang, yun ang pala sinabi ng ating Panginoon, sa konting sandali lang, makipagpatiisan tayo kay Kristo, sabi ng ating banal na kasulatan. Pero sabi doon, sa konting sandali lang. Hindi pinapatagal ng Diyos. Hallelujah, kahit na doon sa Great Tribulation, di ba? Pinaikli ng Diyos, maliban, walang laman na maliligtas. Ganon kabuti ang ating Diyos. Mga kapatid, yung alam niya kung ano yung breaking point natin. At pag tayo magbe-break na, mga kapatid, tayo ay malalagot na, mga kapatid. Ang Diyos ay kikilos na, mga kapatid. Pupunta na siya doon sa kalagitnaan, mga kapatid. Nakita ninyo, mga kapatid, yung 3 Hebrews, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, nagpresenta si Mormon, nagpresenta si Gabriel, nagpresenta yung mga anghel, mga kapatid, na sila magliligtas doon sa 3 Hebreo. Pero nung sabi ni Jesus, hindi, ako mismo ang bababa. Kaya mga kapatid, nung sila'y sinalang doon sa urnohan, sabi mga kapatid, yahanin ni Bukadisar, apat ang nakita ko, at ang isa ay kamukha ng anak ng tao. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Pag nandun ka na sa desperadong kalalagayan, mga kapatid, ang Diyos ay kikilos para yadya ka. Kailangan lamang na ipakita mo all the way, all throughout, na hindi ka nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Kakapit ka, magagalak ka pa rin. Panginoon, hirap ako, pero alam mo sa kunting sandali lang to. At alam ko, na iadya mo ako dahil kung hindi, ano pang saysay, ba't ako naglilingkod sa'yo? When I claim a promise, God, hallelujah, yan palagi ang sinasabi ko. Panginoon, ibigay mo ito. Dahil kung hindi mo ito ibibigay, ano pang pagkatiwala ko na maging pastor? Ano pang pagkatiwala ko na mangaral? Kung hindi mo ibibigay, itong hinihiling ko sa iyo. You can do that also, mga kapatid. Pag dumadating, mga kapatid, yung mga bagay na may kailangan kayo sa buhay sa inyo, Panginoon, tulungan mo ako sa kalagayan kong ito. Kailangan maganap ito sa buhay ko. Kung hindi ito magaganap, ano mangyayari sa akin? Paano ako makakapagpatuloy? Pero yung bagay na imposible sa tao, imposible sa iyo. Kaya lumalapit ako sa iyo. Kumakatok, nagsusumamo. Pakinggan mo po ako, Diyos. At tugunin mo ang aking panalangin. Walang bagay na imposible sa Diyos. Sabayan mo pa yan ng fasting. Hindi pwedeng hindi tutugon ng Diyos. Hindi pwedeng hindi tutugon ng Diyos. Mag-fasting ka. Fasting and prayer. Ilan ang nag-fasting and prayer sa church na ito? Mga kapatid, nangyari. Tinugon ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Oh, purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nawa, magtulungan kayo na mag-asawa sa loob ng sambayanan. Huwag kayo magkontrahan. Magmahalan kayo. Hindi nawawala yung away. Hindi nawawala yung na-open kayo. Pero kung mag-tiis kayo, tiisin ninyo, napakadaling mawala yung away ninyo. See, the fruits of the Spirit is love. Di ba? Love, joy, peace, long-suffering. Ano yun? Mapagtiis ka. Na, goodness, mabuti ka. Gentleness, maamo ka. Faith, para umiral, mangyari ang lahat ng mga bagay ito. Pag sinampalatayanan mo, yung mga bagay nito mangyayari sa buhay mo. Meekness, kaamuan, kababaang loob, temperance, pagpipigil. Saan papasok yan ang
away sa loob ng tahanan. Saan papasok dyan na kapag inaway ka ng kaklase mo, aawayin mo siya? Saan papasok dyan pag inaway ka ng katrabaho mo? Magre-respond ka ng hindi maganda, violently. Wala. Kahit man lang gawin mo ito sa sariling pagsusumikap muna. Yeah. Aware ka palagi, uy, wala akong love pag ginawa ko ito. Nasaan ang pagmamahal ko? Hindi pa na isusulat sa puso mo. Hindi pa automatic na nangyayari. Kailangan aware ka lang. Inaaway ka. May kapayapaan ba ako pag makipag-away ako dito? Wala. Bakit mo gagawin? May pagtitiis ba ako? Kung sinabi niyang pangit ako, gagalit agad ako. Wala kang pagtitiis. Tiisin mo. Pangit ka, pangit. Gusto mo, pangit ka, pangit. Tiisin mo. Kasi pagdating naman doon, yung mga nagsabing pangit ka, sila naman ang pangit ang kalalagayan sa impyerno. Ikaw nandun ka sa pili ng Panginoon. Kaya huwag ka mag-alala, walang pangit sa Diyos. Kung likha ka ng Diyos, di ka pangit. Kung ikaw ay anak ng Diyos, di ka pangit. Sa mata lang ng Diyos. Walang filter kasi yung mata ng tao eh. Kung may divine filter yung mata ng tao, mga kapatid, ang tingin niya sa lahat ng tao, guwapo at maganda. Di kaso ang filter ng mata ng tao ay natural. Ang filter ng mata ng tao ay makamundo. Kaya nga hanapin niya yung makamundo na kagandahan at kagwapuhan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, marami pa ako sanang sasaysayin sa inyo. Pero gusto kong palawakin pa ito next Sunday. May mga bagay pa akong gusto. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, kung hindi nyo dadalhin si Kristo sa loob ng inyong tahanan, ang papasok sa tahanan ninyo si Satanas. Si Satanas. Nga sabi ni Brother Branham. Kaya dapat si Kristo, sabi ni Brother Branham, yung dakilang panauhin ninyo. At nakikinig palagi sa usapan ninyo. Paano kayo mag-away niya? Come on. Kaya sabi ni Brother Branham, kung hindi si Kristo ang patutuloyin ninyo sa tahanan ninyo, ang papasok sa tahanan nyo, maggigit crush si Satanas. Kaya dapat si Kristo yung pangunahin na panauhin ninyo sa loob ng tahanan ninyo, sabi ni Brother Branham, sa kainan ninyo, in your meals, in your dining, at sabi doon, siya yung nakikinig sa mga usapan ninyo. Kung siya ay nakikinig sa usapan ninyo, paano ka magsasalita ng mga bagay na inappropriate sa harapan ng Diyos? Ano mo magagawa? Sabi pa niya, kung hindi mo maipapasa yung biyaya sa anak mo, dahil ang tingin mo ang tingin mo ang biyaya ay pera at bahay, kung yung tingin mo, sabi ni Brother Branham, ninanakawan mo ang anak mo ng walang hanggang tirahan. Sundan po natin. O, na-provide mo nga. O, may maganda siyang bahay. O, na-provide mo nga. Meron siyang pera. Mga kapatid. Pero hindi mo naipasa sa kanya yung pananampalataya na magliligtas sa kanya. Ninanakawan mo siya ng walang hanggang tirahan. Ikaw mismo na ama. Ikaw mismo na magulang. Ikaw naging dahilan kaya nawala yung walang hanggang tirahan ng iyong anak. Napakasimple yung mga bagay na sinasabi ni Brother Branham. Pero kung inuunawa natin, tutusok dito yun. Unless wala tayong pakialam sa ating anak. Mabuhay sila ng gusto nila, okay lang. Tandaan po natin, may pananagutan tayo sa ating mga anak. They are our responsibility. At bawat anak natin, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan at sabi ni Brother Branham, pamana yan sa atin. Kung yan ay pamana, hindi mo pwedeng ituring yan na walang kwenta. Iingatan mo yan, mga kapatid, at ituturing mo yan na isang kayamanan. Pag tinuring mo yan na isang kayamanan, mga kapatid, aalagaan mo yan. Aalagaan mo yan. At paano natin alagaan ang ating mga anak? Sabi ni Brother Branham, dapat dalhin natin sila sa kaalaman kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dapat makilala nila si Kristo na ating Panginoon. Dahil kung di siya makikilala nila, ang makikilala nila si Satanas. Dalawa lang naman yan, di ba? We have only two masters. It's either God or Mammon. Kung hindi si Kristo, maraming anyo ang Mammon. But Mammon represents the world, reaches the world. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka kay Mammon. Because there are only two masters. Okay? Tayo po ay tumayo na. Anong oras na dyan?
Panginoon. May mangyayaring baptism pero isa lang, kaya okay lang. We will manage na lang. May isang magpapabaptize ngayon. Nakabili tayo ng wet set na 3 layers, so pwede na natin ganapin doon, mga kapatid. Gusto ko sana doon sa Brother Elmo. Ang problema, hindi kaya ng katawan ko. Alam ni Gigi, nung last time, halos nadulas ako. Hirap ako malit kasi yung mga steps. Kayo, lakas pa yung katawan ninyo. Kaya nyo pang mag-akyat panaog. Huwag nyo kayo sa tanas na akyat panaog. Mag-akyat panaog doon sa hagdanan. Pero ako, hirap na ako. Kaya nga umuwi ako kasama ko si Gigi. Walang railings sa makakita. Kaya hindi ako makakita. Nakakagi ko yung katawan ko. Kaya nung umuwi ako, sinama ko si Gigi sa yung pinaka-railings ko. Pag umakita ko siya yung hinahatak ko, kaya hinahatak niya ako, mga kapatid. Alam, tanda na tayo. Di bali, doon babata tayo ulit. Purihin ang Panginoon. Tayo mo ko lahat, manalangin. Kung may mga gustong sumabay, for sure, nakabataan, for sure, mabibigyan kayo ng damit. May puprovidean kayo ng damit. Tayo mo ko at manalangin, bagilang Diyos. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Napakasimple na mensahe, Lord God. Pero malimit, nakakaligtaan po namin. Akala namin isang bagay lamang na hindi mahalaga. Pero sa umagang ito, pinakita mo sa amin. We need to pass the faith that we have acquired, Lord God, through the years. Pananampalataya sa pamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Kailangan maipasa namin ito sa aming mga anak. Dahil ang biyaya mo, ito, Panginoon, ang muhulma sa amin. Hindi lamang ito ang umpisa ng kaligtasan. Pero ito, Panginoon, ang iyong biyaya ang humuhulma sa amin. Ito, Panginoon, ang nag-iingat, nagpipreserve sa amin. Ito, Lord God, nag-i-ensure, Panginoon, ng aming inheritance. Ito, Panginoon, ang nagsisecure sa amin, nag-iingat sa amin, Panginoon. Lord God, at tinutulungan po kami na tiisin, magtiyaga, Panginoon, hanggang sa wakas, Lord God. Kaya nawa makita po namin ang iyong biyaya. In this light, makita namin ang biyaya mo, Panginoon, na hindi lamang po kami dinala sa kaligtasan, Panginoon, pero patuloy ito, Lord God, na nagmamatsyag sa bawat yugto ng aming buhay naroon ito. Sabi ni Brother Branham, the Word of God, ang salita ng Diyos, ito ang karunungan ng ating buhay. Ito ang karunungan ng bawat tao. Kaya nagmumula, mga kapatid, ang bawat karunungan ng bawat mananampalataya sa salita ng Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, kami kumakatok sa indambana na nagsasabing, marami pa po kaming kailangan malaman, marami pa po kaming dapat daanan, marami pang experience. Dahil ito ang best teacher, Panginoon, ang karanasan. Na naranasan na ng mga matatanda sa amin, ngunit kami hindi pa. Nawa, idaan mo kami, Panginoon, sa mga nadaanan din nila. Ang hiling lang po namin habang dumadaan po kami, gawin mong banayad. Panginoon, ang bawat hampas, Panginoon, ng alon, bawat hampas ng unos ng buhay, Panginoon, upang makayanan ng bawat isa, makayanan po namin hanggang sa matapos po namin ang aming lakbayin sa mundong ito. Ikaw ang nagbibigay at nagsusubok sa amin, pero ikaw din ang nagtataguyod sa amin. Sa oras na hindi na po namin kaya, wala na po kaming mahawakan, lugmok na po kami, guhong-guho, wasak na wasak ng aming buhay. Ikaw pa rin, sabi ng aming mensahero, ang humahawak sa amin. Ikaw pa rin ang nagtatayo sa amin. Ikaw pa rin, O Diyos, ang nananatili, na nagtsatsaga, na nagtataguyod sa amin hanggang sa matapos po namin ang aming lakbayin sa mundong ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon. At dalangin namin na patuloy mo kaming turuan.
Turuan mo kami hanggang sa dumating ang panahon na isulat na ito sa aming mga puso at hindi na kami kailangan pang turuan ng ibang tao. Oh, Panginoon, kinakabog namin ang aming mga puso, ang aming mga dibdib sa umagang ito at sasabi, baguhin mo po ang aming mga pasya kung ito'y mali. Baguhin mo po ang aming mga nasa kung ito po ay mali, hindi ayon sa iyong banal na kalooban. Hayaan mong makalakad po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Tuwi na ikaw ay nalulugod. Kinalulugdan mo ang bawat bagay na aming ginagawa upang malaya ka na ibuhos ang iyong karunungan, ang iyong kaalaman, ang iyong kagalakan sa amin lahat. Pinupuri ka namin minsan pa sa umagang ito at sinasamba, tiklog tuhod, nagsasabing, purihin ka o Diyos, sinasamba ka namin o Diyos, nilulawalhati ka namin o Diyos, at inilalagay ka namin sa pinaka mataas na bahagi ng aming mga puso. Maghari ka sa aming buhay. Hallelujah! At hayaan mo, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang mailakad namin tuwi na at magkita kami ng mga tao bilang mga buhay na salita ng Diyos na naglalakad. Magpapatotoo dahil sabi ng aming mensahero, Panginoon, if the word, the living word of God, ang buhay na salita ng Diyos, kapag ito'y pinamuhay ng isang mananampalataya, ito ay biyaya sa iba. Ito ay biyaya para sa iba. Kung ito na lamang po ang aming magagawa, tulungan mo kami, O Diyos, na may pamuhay at mailakad, Panginoon, ang iyong buhay na salita, na kahit papaano, Panginoon, nagamit mo kami sa munting kaparaanan na may naligtas sa pamagitan ng iyong biyaya dahil nakita nila na pinamumuhay namin ang iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming dalangin at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na si Brother Kel para isarang ating gawain. Brother Kel. AUX mode. Bagay siguro mga kapatid-wag mga sa buhay, mga kapatid-wag ito mga pinag-ibig.
Lord. Sa pamamito na nagawa mo namin, Lord God, sa pamamito na. Lord, sa baka, sa Espiritu, katotohanan. Salamat, Lord. Dahil sa mga salita na yun, Lord, kapatid namin kung paano ikaw ang aming ama, at ang nagtutawid sa aming mga anak, Lord God. Salamat sa yung mga salita na patuloy na nag-aaruga sa amin. Salamat sa patuloy na nangangamba ka na hindi namin maghanap ang palalag ng Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya at kahabagan. Yes, Lord. Tuloy na, Lord God, na turuan mo po kami na masunod namin ang balat at kalawang ng Panginoon. Kahabagan mo po kami. Makita po namin ngayon sa uwang ito, Lord God, kung malaki na ako mapagpulang tayo. Mga bagay na alam namin na ayaw mo na gawin namin at papangyari sa aming sambahayan. Tulungan mo po kami. Mapaganap namin kung nais mo sa aming sambahayan dahil alam namin na maganap namin to, magaganap namin ang aming mga palatunturan at ang mga salita. Salamat, Lord God. Tulungan mo po kami na magibaka hanggang makarating kami sa lupang pangako. Yes, Lord. Sandaling, mag-iwan-walik kami at lumabas sa bahay sa palat ko. Nandiyan ang kaliwat kalot na pag-ibong ng kaaway. Nilulatag sa amin. Tulungan mo po kami. Kaya diyan po kami na makalikas at maiwasan ang bahay na tulungan ka. Hindi, Lord, walang hanggang pagpuri, pagsalamat, pagsamba, pagkakila. Pagpapasili po sa pagkakil at mga pamilyan. Pangalan namin Panginoon sa Kristo. O Diyos namin tapos langit. Amen. 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 Mga kapatid, mga kapatid, isang